Ayan, magandang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. At nandito po tayo muli sa ating prayer covenant na kung saan ginagamit ng Panginoon ang San Pablo United Methodist Church para pagdaluyan ng panibagong pagkain o tinapay natin sa araw na ito. No? Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy na gumigising sa atin sa panibagong araw ng buhay. At halika kayo mga kapatid, sama-sama nating tanggapin o sama-sama nating pakinggan ang panibagong aral o panibagong pag-asa na gustong iparating sa atin ng ating mahal na Panginoon. No? Kaya bago po ako mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na aming mahal na magulang, maraming salamat po sa oras na ito at ang iyong pagpapala at panibagong buhay ay patuloy naming nararanasan. Salamat Panginoon sa bawat oras ng aming buhay na hindi nyo kami pinababayaan at muli kami ay nagising kung saan may pag-asa at patuloy kaming umaasa sa iyo Panginoon. Isingin nyo kami Panginoon sa panibagong aral ng buhay at nawa magamit namin ito Panginoon para sa aming pang-araw-araw na buhay at patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa at kung paano kami Panginoon mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang ating pong text ay matatagpuan sa Juan 6:51 hanggang 58. At ito po ang nasasabi. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Dahil dito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinakain ng inyong mga ninuno sa ilang, namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Napakaganda ng text at gustong iparating ng ating mahal na Panginoon sa oras na ito mga kapatid. At ang gustong iparating ng Panginoon dito, no, mga kapatid, ano ba ang tinapay ng buhay? Ano ba ang I am the bread of life? Ano ba ang ako ang tinapay ng buhay? At dugo ng buhay. Mga kapatid, sinasabi sa atin ni Jesus na walang sino mang makakalapit sa Kanya, malibang ilapit tayo ng Diyos kay Jesus. Sa biyaya ng Diyos, makakatagpo tayo ng lakas para gumawa ng mga pagpili na magpapabago sa atin at aakayin tayo ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid, napakasarap pakinggan o napakasarap malaman, no, na bilang isang anak ng Diyos, tayo ay isasama ng Panginoon sa kanyang anak, sa kanyang Panginoon, at upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ibinigay ng ating mahal na Panginoon ang kanyang bugtong na anak, at kung sino man ang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung papaano tines mga kapatid ni Satan si Jesus after siya i-baptize at ipinakita sa kanya ni Satan ang buong malawak na lugar at sinabi sa kanya ni Satan, palitan mo na ang iyong Diyos, no? Pag ginawa mo akong Diyos, sabi ni Satan, ibibigay ko lahat ng nakikita mo at sa iyo lahat ng nakikita mo. Alam niyo mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga bibig.
Mga kapatid, hindi lang tayo nabubuhay sa karangyaan, hindi lang tayo nabubuhay sa mga bagay-bagay na nasa ating paligid, kundi bilang isang tao, tayo ay nabubuhay din sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya napakapalad natin mga kapatid, meron tayong daily devotion, prayer covenant, na kung saan patuloy nating napapakinggan ang salita ng Diyos at ang mga paalala ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong mga kapatid, no? Sana mga kapatid, piliin natin lumapit sa Diyos para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. No? Ang tanong, paano ba tayo makakalapit sa Diyos? How can we draw near to God? Paano ba tayo makakalapit sa Diyos? Paano ba natin mailalapit ang ating sarili sa Diyos? Sabi dito mga kapatid, avoid things God's hate. Iwasan natin yung mga gawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang sabi sa Proverbs sa Kawikaan 6:16-19, may mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpapatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo ng kasinungalingan, at ang pinag-aaway-away ang kanyang mga kapwa. Isang mga bagay na kung saan hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako na kung gusto nating lumapit sa ating mahal na Panginoon, kung gusto nating for us to draw near to God, to our Lord God, no? Kailangan mga kapatid, huwag natin gawin ang mga ayaw ng ating mahal na Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Alisin natin yung mga gawa na kung saan balakid sa ating para maramdaman natin o para makalapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, kung minsan bilang isang Kristiyano, nagiging regular or normal na lang ang paggawa natin ng masama, no? Sa mga maling pag-iisip, maling sasalita, maling pagkita, sa ating mga bagay na ginagawa ay hindi nakakalugod sa Diyos. Mga kapatid, gusto ng Panginoon linisin ang ating mga puso nang sa ganun tayo ay makalapit sa Kanya. Alisin natin yung mga maling gawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, at naniniwala ako mga kapatid na tayo ay makakalapit sa Diyos at makakasama natin ang Panginoon at matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. So una mga kapatid, avoid things God's hate. Pangalawa mga kapatid, repent of sins. No? Paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid ang sinasabi sa unang Juan 1:9. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Siya ay tapat at matuwid. Napakasarap pakinggan mga kapatid na tayo ay tatanggapin ng ating mahal na Panginoon kapag tayo ay humingi ng tawad. Huwag nating hahayaan mga kapatid na hindi tayo humihingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. At sa ganitong pamamaraan, nakikita ng Diyos na gusto nating lumapit sa Kanya at linisin ang ating mga puso sa paglapit sa Kanya. No mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Repent. No, humingi tayo ng tawad sa mga mali nating gawa. Alam ng Panginoon kung ano mangyayari sa ating bukas. Alam ng Panginoon kung ano yung mga mali nating gagawin. Pero ang gusto lang ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay humingi ng tawad. Ganon din sa sinabi niya sa Mateo 5:9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na anak ng Diyos. Mga kapatid, sana sikhayin natin na tayo ay pinagmumulan ng kapayapaan, no? Huwag nating hayaan na sa atin nagmumula ang gulo, ang galit, no, ang inggit, ang sakit, kundi sa atin nagmumula ang kapayapaan. No, sa ganitong pamamaraan mga kapatid, tayo tinuturuan maging humble. At sa ganun mga kapatid, kapag tayo ay naghahari ng kapayapaan o gusto nating pagmulan tayo ng kapayapaan, mga kapatid, tayo'y lumalapit o inalapit natin ang ating sarili sa ating mahal na Panginoon. And lastly, mga kapatid, give back to God. Ibalik natin ang lahat sa ating mahal na Panginoon. Katulad ng sinabi niya sa 2 Corinthians 9:6-8, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pagsaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangailangan upang sumagana kayo
para sa mabubuting gawa. No? Mga kapatid, ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Ibigay natin ito sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating hayaan na lahat ng ating pag-aari o lahat ng ating meron tayo ay sa atin lang. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon na ibigay natin lahat sa Kanya. Kasiyahan man to, kalungkutan, ibalik natin lahat sa Panginoon. No? Kaya conclusion, mga kapatid, nawa mga kapatid, piliin natin ibigay ang ating buhay sa Diyos at tiyak na aakayin tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen.